Pangunang bahagi, nangangarap si Rosa ng isang tahimik na gabi sa dalampasigan, malayo sa ingay ng lungsod. Isang araw, tinawagan siya ng kanyang kaibigan na si Mateo upang imbitahin siya sa isang pribadong dalampasigan na may malinis na tubig at mga malalaking bato na pwedeng gawing pwesto para sa pagcamping. Sa gabi ng kanilang paglalakbay, naroon na sila, sina Rosa, Mateo, Miguel, at Angela. Magkakasama silang nagtayo ng kanilang mga tolda malapit sa baybayin, handa na para sa kanilang gabing panananghalian. Pangalawang bahagi, bago magtanghali, sinuggest ni Mateo na subukan ang night swimming. Hindi nagdalawang isip ang grupo. Habang naglalakad sila patungo sa tubig, nadama nila ang malamig na simoy ng hangin. Ang buwan ay kumukutitap at paminsan-minsan ay nawawala ito sa mga ulap, nagbibigay daan sa kakaibang anino sa paligid. Pinili nilang lumangoy sa kalagitnaan ng gabi, naglalaro sa mga alon habang nagkukwentuhan. Ang mga tawa at kaligayahan ay bumabalot sa kanila. Pangatlong bahagi, bigla, may naramdaman si Rosa. Isang mahinang, mapanakit na hatak sa kanyang paa. Iniwasan niyang isipin ito, iniisip na baka ito ay resulta ng pagod. Ngunit bumalik ito, mas malakas at mas tiyak. Hindi na siya makapagpigil, tumawag siya ng tulong, sinalo ni Miguel ang kanyang kamay, ngunit parang bato na porsadong bumabagsak sa tubig. Si Angela at Mateo ay waring nababahala, nakatingin lamang sa kanila. Pang-apat na bahagi, sa pagkakatunton ng kanilang mga mata, nakita ni Rosa ang isang dilim na hugis na umuusbong mula sa kanyang paa. Hila-hila siya palalim sa tubig. Sumisigaw siya, ngunit ang hangin ay bumabalot sa kanyang mga salita. Nakita niya ang mukha ni Miguel. Namumutla at nagiging blangko, habang unti-unting bumababa. Sa kabila ng lahat ng kanyang pagsusumamo, bigla na lamang siyang naipit sa isang uri ng kakaibang puwersa na tila ba nagtatawid sa dalampasigan. Iniwan na lang siya doon, nag-aalok ng isang nakakapanindig balahibong katahimikan. Panglimang bahagi, nang muling magising, natagpuan ni Rosa ang kanyang sarili sa buhanginan, katawan ni Miguel ay wala na. Hindi na siya makakilos, ngunit may nararamdaman siyang mga mata na sumusubaybay sa kanyang kilos. Napagtanto niyang ang mga kaluluwa ng mga nakaraan ay hindi nagpapahinga, at ngayon ay kanilang hinahanap-hanap ang katarungan. Si Rosa ay isang saksi sa kanilang sakripisyo, pangwakas na bahagi, dahil sa kakaibang kapangyarihan ng mga kaluluwa, napilitan si Rosa na harapin ang kanilang mga alingas-ngas. Sa tulong ni Angela, na may pamilyaridad sa mga lumang ritual, nagawa nilang tawagin at pakipot ang mga kaluluwa, hindi ito naging madali. Hinayaan silang mga kaluluwa na maranasan ang hirap at takot na kanilang dinanas noong sila ay nabubuhay pa. Nang matapos ito, isinigaw ni Rosa ang kanyang pagsisisi at pangako ng katarungan. Sa pagtunog ng huling salita, unti-unti nang naglalaho ang mga kaluluwa. Hinayaan na sila ni Rosa na magpatuloy sa kanyang paglalakbay, katulad ng araw na lumubog na araw, unti-unting bumabalik ang payapang himig sa dalampasigan. Ngunit ang gabing iyon ay mananatiling alaala kay Rosa, isang paalala sa kanyang ngiting hindi matitinag sa mukha ng takot at panganib.